Sa katahimikan ng Manila Islamic Cemetery, isang huling paalam ang isinagawa para sa isang batikang mga awit na si Freddy Aguilar. Ngunit sa likod ng mga bulaklak at panalangin, may isang pusong durog, isang kaluluwang nawala ng kabiyak. Walang iba kundi si Jovi Albao, ang pinakamamahal na asawa ng isang alamat na musikero ng Pilipinas. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Siya si Jovi, ang asawa ilaw ng tahanan at pinakamalapit sa puso ng yumaong mga awit. Habang tinatapos ang seremonya ng libing, tahimik na nakayuko si Jovi, hindi makapagsalita, hindi makagalaw, tila ba naglaho ang lahat ng saysay sa kanyang paligid. Hindi sigaw ang lumabas sa kanyang bibig, kundi isang uri ng katahimikang mas malakas pa sa iyak. Katahimikang puno ng pighati, isang pagkalugmok na hindi madaling maipaliwanag. Sa mga mata ni Jovi, makikita ang pinipigilang luha, ang pilit na katatagan at ang lungkot na hindi na kailangan pang bigkasin. Dahil paano mo nga ba tatanggapin na ang taong kasama mo sa bawat umaga at gabi ay wala na? Habang papalayo ang mga tao, isa-isa nang umaalis ang mga kaibigan, pamilya at tagahanga, naiwan si Jovi sa tabi ng puntod. Matagal siyang nakatayo doon, wala nang sinasabi. Parang umaasa na baka biglang bumalik si Ka Freddy, na baka isa lang itong panaginip. Hindi simpleng relasyon ang pinagsamahan nila. Sa kabila ng mga intriga, agwat sa edad at mga mata ng lipunan na nakatingin sa kanila mula simula hanggang dulo, nanatili si Jovi sa tabi ni Freddy. Sa bawat laban ng kanyang asawa, tahimik siyang nasa likod. Sa bawat nota ng kanta, sa bawat himig na isinulat, alam ni Jovi ang lalim at pinaguhugutan. Ngunit ngayon, wala na ang tinig na palaging umaawit para sa kanya, nang kumusta ka at ipaglalaban ko. Kahit ang bawat kanta ay nananatili, pero ang presensya ng taong nagbigay saysay sa mga ito ay tuluyan nang nawala, na ang bawat alaala ngayoy tila isang pelikulang paulit-ulit na gumugulo sa kanyang isipan at hindi niya alam kung kailan niya matatanggap na tapos na ang lahat. Ayon sa ating patuloy na pananaliksik sa social media ng mga malalapit na kaanak at pamilya ni Jovi, hanggang sa ngayon ay hirap pa rin siyang harapin ang mga pangyayaring ito. Na ilang araw na raw halos hindi siya kumakain ng maayos, hindi nakakatulog, tahimik lang, walang imik. Para bang sa pagpanaw ni Freddy, kalahati ng kanyang kaluluwa ay kasamang nawala. Isang katotohanang hindi pa rin niya kayang yakapin, na wala na ang kanyang mahal na asawa. Hindi biro ang mawala ng taong minahal mo ng buo, isang tao na naging mundo mo. Ang biglaang pagkawala ay parang isang lindol, isang trahedyang hindi mo inaasahan, ngunit biglang yayanig sa lahat ng bahagi ng iyong pagkatao. At para kay Jovi Gatdula, hindi lang ito basta pagkawala ng isang asawa, kundi pagkawala ng isang karamay, kaibigan, gabay at inspirasyon. Ngayong tahimik ang gabi sa tahanan ng Aguilar, wala na ang halakhak, wala na ang kwentuhang puno ng musika. Ang mga dingding na dati isaksi sa mga awit at tawa, ngayoy nakikipagluksa sa katahimikan, na isang babae ang nag-iisa, nakaupo, hawak-hawak ang isang lumang litrato ng kanilang masasayang alaala. Habang pinagmamasdan niya iyon, isang tanong ang hindi mawaglit sa kanyang damdamin. Paano kaya ako mabubuhay nang wala ka? Ngunit saan nga ba nagsimula ang lahat sa pagitan nila? Balikan natin ng mabilis ang simula ng kanilang pagmamahalan. Ang kanilang pagtatagpo ay nagsimula sa isang pagkakataon na puno ng hindi inaasahang pangyayari. Noon si Freddy Aguilar ay isa na sa pinakatanyag na mga awit sa Pilipinas, nakilala sa kanyang mga kantang sumasalamin sa puso ng bawat Pilipino. Mula sa Anak, Magdalena, Mindanao, Kumusta Ka, Estudyante Blues, hanggang sa makabagbag damdaming Ipaglalaban Ko at marami pang iba. Si Jovi Albao naman ay isang simpleng babae, tahimik, ngunit may malakas na puso at matibay na paninindigan. Hindi sila magkatrabaho, hindi rin sila nagkaroon ng masyadong social circle na nag-overlap, kaya ang kanilang pagkikita ay tila isang himala. Ayon sa mga malalapit sa kanila, unang nagtagpo ang kanilang mga landas sa isang pribadong pagtitipon kung saan parehong may dalang kwento ang kanilang mga puso. Sa unang tingin pa lang, may kakaibang koneksyon na agad na namutawi sa kanilang mga mata. Hindi ito naging isang mabilis na pag-ibig. Unti-unti silang naging magkaibigan, nagtulungan, nagkwentuhan, hanggang sa dumating ang panahon na unti-unti nang lumalim ang kanilang damdamin.
Sa kabila ng agwat sa edad at mga pangamba ng ilan, nagtiwala si Jovi sa puso niya at nagtiwala rin si Freddy sa kanyang pagmamahal. Sila ay naging magkasangga sa lahat ng laban, maging sa harap ng mga pagsubok mula sa publiko at sa kanilang sariling mga buhay. Ang matibay na pag-iibigan ni Freddy at Jovi ay humantong sa isa sa pinakamahalagang yugto ng kanilang paglalakbay, ang kanilang kasal. Hindi naging madali ang desisyong ito para sa kanila, lalo na't may mga hamon na kailangang harapin, kabilang ang pagkakaiba nila sa pananampalataya. Pero para sa pagmamahal na matatag at wagas, walang imposible. Agad na nagpasya si Freddy na mag-convert sa Islam bilang tanda ng kanyang pagmamahal at paggalang kay Jovi, pati na rin sa mga paniniwala ng pamilya nito. Ang hakbang na ito ay simbolo ng kanilang pag-iisa, hindi lamang sa puso, kundi pati na rin sa relihiyon. Para kay Aguilar, ang kanyang pagbabalik sa pagiging Muslim ay hindi naging hadlang kundi isang bagong simula. Tinanggap niya ng buong puso ang kanyang orihinal na pananampalataya, nag-aral muli at nagpakumbaba, handang yakapin muli ang mga tradisyon at paniniwala ng Islam. Ito rin ang naging patunay na sa kabila ng katanyagan at tagumpay, handa siyang bumalik sa ugat para sa kanyang sarili at sa mga mahal niya sa buhay. Ang kanilang kasal ay isang munting selebrasyon na puno ng pagmamahalan, panalangin at mga pangakong magkasama sa hirap at ginhawa. Sa mga araw na iyon, pinagtagumpayan nila ang mga hinagpis ng mundo, mga pagsubok na nagdulot ng ingay sa mata ng publiko, mga agam-agam dahil sa agwat ng kanilang edad, at mga panghuhusga na naging katapusan ng maraming relasyon sa paligid nila. Pero hindi sila bumitaw. Dahil sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang tiwala, natutunan nilang harapin ang lahat ng ito ng magkasama. Sa loob ng maraming taon, sila ay naging simbolo ng pag-ibig na hindi sumusuko, isang paalala na kahit sa gitna ng unos may pag-asa at may tibay ng damdamin na nananatili. Ngayon, kahit nawala na si Freddy, ang alaala ng kanilang pagmamahalan ay patuloy na mabubuhay, hindi lang sa mga kanta na iniwan niya sa atin, kundi higit sa lahat sa puso ni Jovi. Ang bawat himig at bawat salita sa mga awitin ni Aguilar ay parang mga pahina ng isang kwento ng pag-ibig at buhay na hindi natapos. Sa bawat anak na kanyang inawit, sa bawat ipaglalaban ko, naroon ang damdamin ng isang tao na nagmahal ng tunay at buong puso. Pero sa likod ng mga awitin, sa puso ni Jovi, mas malalim ang mga kwento dahil nagbigay ito ng mga alaala at kahulugan sa bawat araw na magkasama sila. Minsan kahit gaano kalakas ang puso ng isang tao, may mga sugat na hindi madaling gumaling. At sa puso ni Jovi Albao, ang sugat na iniwan ng kanyang asawa ay isang walang katapusang lungkot na kailanmay hindi mawawala. Ito ang kwento ng isang pag-ibig na hindi nagwakas sa simpleng hanggang sa muli, kundi sa isang malungkot na paalam na pilit tinatanggap. Parang sa liriko ng kantang Sa Kabilang Buhay na sabi mo, hindi mo ko iiwan, hindi mo ako pababayaan na mag-isa. Ito ang realidad ng buhay, kaya sa bawat sandali ay dapat tayong laging handa. Ikaw, ano ang masasabi mo sa malungkot na pamamaalam ni Freddy Aguilar kay Jovi? I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.